Hello mga ka-OFW, mga ka-Pilipino, mga ka-Earthlings, mga ka-Offloador. Welcome back to my channel. Thank you very much, Kater Syukran. Daghan salamat. Ngayon ay May 21, 2026. Ito na naman tayo sa ating araw-araw na gawain ang pag-review ng top gainers ng Pilipinas market. So, ang PSEI up siya ng 5,936.51. 0.73 naman percent ang up. So, lahat industrial lang ang pula ngayon. So, sinyalis na ba to na babalik na ang mga foreigners magsitaasan na ang ating merkado? Marami namang matuwa ngayon dito. Sabi walang pira sa Philippine stock market, pero may tumataas naman, di ba? So mga ka-offloader, bago ang lahat, ipatuloy natin. Kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Libre lang po ang mag-subscribe. Pakipindot naman ng bell button para notified ka palagi. So meron tayong mga videos dyan na walang nanonood, panoorin mo. Maraming salamat sa ating mga subscribers. Tara, let's umpisa natin ang pag-review. Meron tayong FGen, DDD, ICT, AEB, SM, ano ba to? OGP, APTA, wala yata yan, hindi kasama yan. Bakit napunta? OGP, LTG, yan sila. So, tara, let's. Si FGen, mga Lopez, mga humupa na yata ang kanilang awayan, ang bangayan sa magkapatid, kaya umangat si FGen, So, gaya ng sabi natin dati, merong dito, sell or demand, baka sungkitin. Sinungkit nga konti, kumurot, pero humataw, So, humataw niyan, tanggalin natin. At ngayon, lipat natin to si FGen, bullish na bullish. Ano bang balita ngayon sa mga FGen, mga Lopez? So, saan ba patungo ito ngayon si FGen, So, gaya ng dati, ang target price ng ating mga broker ay nasa 17, 12. So, nasa 16 na tayo. So, yung 12 na hit na yan, yung 17 malapit na rin itong kulay na blue. At pagdating diyan, pwede ang presyo ay bumaba, akyat ulit, bababa, akyat ulit. So, kailangan naman niya i-break ang 18.02 para naman siya ay umakyat. At meron tayong mga bearish dito, seller nakaabang na nakapula dito sa sell order block na pula yan. At pagdating ng presyo ay pwedeng bumagsak, So, kung meron kang hawak dito at dito ka nakabili, pwede mo yang ibinta kung kumita ka na. Sa ngayon ay nasa 5% na yan. Depende yan sa laki ng pira mo. Kung may 100,000 ka dito, kikita ka na ng 5%. So, hintayin mo mag 10%. Oy, nagbintahan. Bumagsak si FGen. Bintahan, mayroong pumasok na mga ka-offloador na seller. Saan ba siya seller? Ito, malaking seller, may volume na 4,000. Nag-take profit. Kasasabi ko lang mag-take profit, nag-take profit ka agad. Hintayin mo muna, umangat yan sa taas. Yan naman, ito si Double Dragon, nagpapahiwatig, bagong pahiwatig. Siguro umangat dahil binili niya si Merrimart, di ba? So lahat ng kasi, si Double Dragon, binili niya si Merrimart sa halagang 0.48 pesos kada share. Pero, ang kalahati niyan, i-convert sa Double Dragon na share. So, sa presyong 9.38 dito, yan yung may kulay blue. So, meron tayong videos tungkol sa Merrimart. Kung may hawak ka ni Merrimart, panoorin mo yan, Yan, Merrimart. So, tungkol diyan. Kaya ito, si Double Dragon, umangat, lumipat yung mga dahil sa share ni Merrimart. So, swerte yung mga bumili ngayon dito din kasi nadamay sila sa pag-angat, So, yan si Double Dragon. Saan ba ang target price nito? Walang target price si Double Dragon. Titingnan natin kay Trading View kung meron ba siyang forecast. Wala siyang forecast by technical lamang.
So, gawin nating forecast itong kulay pula, itong sell order block dahil sa US market kasi nililiquidate yung mga sell order block na yan. So, sabihin natin na gagawin din yan sa mga o mga buyer, mga foreign investor dito sa Pilipinas market. So, yan si Double Dragon ay tingin natin ay baka gagawa ng cap pattern. Yan. Epektibo yung cap pattern na yan. Nagparabolic, Yan, ganyan. So, yan yung target price natin na 15 kay Double Dragon. Si ICT, ay nako ICT, ayaw mong humupa, ayaw mong tumigil, tuloy-tuloy pa rin ang akyat ni ICT. Akala natin dito magkonso-konso dito sa area na to, pero parang gustong i-break itong 816. Itong kulay na blue, talagang humataw siya, nag-try siyang mag-break ito, tinatry niyang i-break, pero hindi pa. So bukas nito mga ka-offloader, maari si ICT ay bumagsak muna dahil Friday mag-take profit, So diyan pa rin tayo, baka mag-consolidate muna siya diyan. Ang hinintay natin kasi yung matapos itong 0.3 sa Elliott-Wave. Panoorin sa ating videos dito sa YouTube tungkol sa Elliott-Wave. Hanapin mo lang, i-search mo lang si Elliott-Wave para malaman kung anong ibig sabihin niyan. Si ICT ay target price ng ating mga broker ay 850, 806.63. So, hinintay natin na magkaroon siya ng 0.4 bago tayo papasok kasi masyadong mahal si ICT. So, patuloy tayo. Meron pa tayong tatlo. So, pero bago ang lahat, huwag kalimutan, mag-subscribe naman sa ating channel. Diyan, libre lang po ang mag-subscribe. Pakipindot ng bell button para notified ka palagi. Pa-share naman sa mga kaibigan mo na gustong matutong mag-trade sa Philippine stock market. Huwag maniwalang walang bato. Walang bato. Naging bato na ang PSI mga kadoodles dahil ang PSI umangat na ngayon. Babalik na tayo niyan sa 6,000, mag 7,000 at baka kayo ay maiwan. Si Aboitiz Equity Ventures. Gaya ng dati ang ating na-picture yata natin siya dito sa mga ilang araw. So sabi natin na i-break itong 30.45 at kanyang binibreak talaga. So try naman niyang i-break itong 31.25. So baka ma-break niya yan ngayon o bukas at kailangan naman niyang i-break itong presyo na 34.45 para hahataw siya. So pinagpaniwalaan natin na si AEV ay gagawa ng Elliott-Wave din. Ito, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kung saan yung 3, hindi pa natin alam. Pero ang target price ng ating mga brokers ay nasa 44, 45, 47. Kung mahit yan at dito ka ngayon bumili sa 31, ay ang pira mo ay tutubo ng 47%. Saan ka pa? May pira sa bato. So, kung hindi ka nag-invest sa Philippine stock market, wala kang asahang dagdag kita maliban lang sa kapiranggot nating sahod at ang dahil sa inflation, nagkukulang ang ating sahod. SM. So, marami na yata. Hindi lang muna pass mo natin sa SM kasi mahal. Dito muna tayo sa OGP. Si OGP, anong ginawa niya? Sabi natin dati ay dahil mayroong dividends, ex-dividends na parating kahapon. Kaya nagbagsakan sila, bumaba si OGP. So, mayroong dito, may demand, kulay green, baka sungkitin mo na yan bago siya hata ulit, Or pwede din dahil lalakas siya, pwedeng gumanon din yan si OGP, Piling dumiretso doon. So, titingnan natin si OGP. Si LTG naman tayo. Si Lucio Tan. Anong ginagawa? May parating na dividend si Lucio Tan. 0.30. Ngayong 4 June 26 ang X. So, dapat bilhin mo siya sa 3 June 2026. Kasi X mo na siya. Hindi ka na makabil ng 0.30 na dividends. Kung sa 4 ka bibili, X ka nga, inga nga. X nga ni,
So, bullish na bullish. Yung ginawa ni LTG ngayon, nag-drop down siya dahil nitong pula, yung sell order block na yan. So, maaring i-trigger ni LTG yan. So, kailangan niyang i-break itong 15.44 at mag-hold siya sa presyo ng ito, 15, ngayon. So, maaring sa darating na mga linggo, si LGT ay mag-consolidate muna dyan hanggat maubos itong pula, maputol, makulay gray at putol. Katulad nito, naputol na na gray. At pwedeng umangat sa taas si LTG. Lalo na may parating na dividendo si LTG. Yan. So, yan lang po. Ang kaganda naman kay LTG ay gumawa siya ng bullish plug. Yan, bullish plug na yan. Yan, bullish plug yan. Yan. Ano ba yung bullish plug? Poste, plug, target price. Itong, na yan, yung haba ng poste ang target price. Kaya yung mga broker natin, ano bang target price ni LTG? Wala tayong nakuha na target price. So, 20 pesos ang target price natin kay LTG. Si TradingView, meron ba siyang forecast? So, meron siyang forecast na 9.5 na sell naman ang kanya 15. So, sell siya. So, kailangan munang i-break ito para ma-hit yung 20 na target price natin kay Losyotan Growth. So, yan lang po mga ka-offloader ang ating review ngayon. Top gainer sa open market. Huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka sa ating channel. Si Pure Gold, humahataw pa rin. Hataw na at galaw si Pure Gold. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Dagang salamat mga bay, mga bisay. Pag-subscribe na mo, oy! Daghang salamat. Babus! Patsada!